Ayan. Walang malakas, wala silang kaso, whether number 1, number 2, number 3, number 4 na articles. The fact alone, na yung number 4 ang inuna nila, ibig sabihin wala pa sila, naghahanap pa sila mga testigo doon sa 1, 2, and 3. At itong testigo pa dito sa number 4, wala naman saysay. Kasi hindi naman kine-question yung mismong video na lumabas. Kawawa naman ang prosecution team ni Luistro, mga kadonatics. Napakahina ng kaso nila against kay Inday Sara Duterte. At eto, pakinggan natin si Atty. Panelo. Ang ganda ng mga pinagsasabi niya dito, mga kadonatics, patungkol sa hearing kahapon. But before that, basahin lang natin itong good news, mga kadonatics. July 9, Thursday, 2026, kahapon to. Today. COMELEC, okay? Hindi na krimen ang pagdedeklara ng campaign donation ng kandidato. Nilinaw ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na ibinasura ng COMELEC ang reklamo laban kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng umano'y 75 million campaign donation dahil hindi na itinuturing criminal na paglabag ang hindi pag-disclose ng campaign contribution ng isang kandidato sa ilalim ng kasalukuyang batas. I have question here, mga kadonatics, kasi though right? This is good news at obviously makakatulong to sa kaso ni Senator Marcoleta, but ang ombudsman ayaw i-drop yung kaso kahit na pinawalang sala si Senator Marcoleta patungkol sa donation na ito, mga kadonatics. Ang hindi ko maintindihan, okay? No offense constitutes the donations sa COMELEC, mga kadonatics. Walang krimen na naganap doon sa COMELEC. Pero bakit sa ombudsman iginigiit nila na may offense, may crime? Sino ba talaga ang dapat nating pagkatiwalaan, mga kadonatics? And another agency sinabing walang krimen yan. Doon sa ombudsman, may krimen yan. Saan ba naganap? Doon sa COMELEC. Dapat yung COMELEC talaga dito, mga kadonatics, ang masunod. Pag pinagwalang sala si Senator Marcoleta sa COMELEC, which is naganap naman doon talaga yung allegedly krimen daw noon, okay? Donation naman, bakit iginigiit ni Bonjing Rimulya na ay talagang plunder, mga kadonatics, ang nangyari? Ay dapat magpatuloy yung kaso. Plunder pa talaga. Buti na lang talaga, mga kadonatics, walang death penalty ngayon. Kundi, pero may reclusion perpetua. Life imprisonment, mga kadonatics, which is injustice talaga. Itong si Bonjing, mayayari at mayayari ka talaga. You just have to wait your time. Kunti na lang talaga, mga kadonatics. Galit na talaga ang tao. Eto na. Pakinggan na natin si Atty. Panelo sa naganap kahapon. Ang ganda naman pinagsasabi niya dito. Ayan. Walang malakas, wala silang kaso, whether number 1, number 2, number 3, number 4 na articles. The fact alone, na yung number 4 ang inuna nila, ibig sabihin wala pa sila, naghahanap pa sila mga testigo doon sa 1, 2, and 3. At itong testigo pa dito sa number 4, wala naman saysay. Kasi hindi naman kine-question yung mismong video na lumabas. Ito, mga kadonatics, natatandaan nyo yan. Bago tayo magpatuloy, natatandaan nyo yung prosecution team ni Luistro na atat na sila na magsisimula na agad ang impeachment case ni Inday Sara Duterte. Pero ano nangyari kahapon? Nung sinabi na ng presiding judge na si Senator Chis Escudero kahapon, mga kadonatics, na okay, you have to present your witness against Inday Sara Duterte sa grave threat. Ang sabi nila, Your Honor, hindi matutuloy ngayon. Hindi matutuloy sa Lunes na lang. Can you imagine that, mga kadonatics? Atat na atat sila. Gustong-gusto na nila agad magsisimula yung impeachment case. Tapos, nung binigyan sila ng time, wala pala. Hindi pala ready. Anong meron? Ibig sabihin lang yan, wala talaga silang case, mga kadonatics, laban kay Inday Sara Duterte. Baka magra-write naman sila ng script. Baka doon kahapon kasi nakita nila kung gaano magtanong ang defense team na napaka-detail, mga kadonatics, magtanong. Siguro sabi nila na mahirap na yung script natin, baka mabulabog. Kaya sa Monday na lang, binigyan kayo ng chance sa kahapon pero hindi nyo pinagpatuloy. Sino ngayon ang may handa, di ba? Bloodbath. Talagang bloodbath para sa defense team, mga kadonatics. Tingnan nyo, umusog agad. First pa lang, mga kadonatics, wala na eh. Ang pinupunta ng depensa, tingnan nyo ang context, hindi threat yun.
It's hypothetical and conditional. But as I said, in all my interviews sa programa ko, ang underlying objective talaga na mga nasa kapangyarihan ngayon ay siraan at i-disqualify si Inday Sara bilang kandidato sa Panguluhan sapagkat siya ang pinakamalakas. Kasi siya ang sagabal sa pananatili sa kapangyarihan ng mga nasa pwesto ngayon beyond the term of 2020. Yun lang naman yun. Kahapon, saka kanina, akala ko, nanonood ako ng impeachment trial. Yung pala, ang pinapanood ko ay propaganda proceeding. Kasi itong presiding officer, pumapayag na magpropaganda yung kabila, yung prosecution. Tanda mo kahapon di ba, nag-o-object na nga yung defense. Bakit ba't ka magbibigay ng narration mo rito? Magpresenta ka ng testigo. Ito namang presiding officer, pinayagan at sabi niya, magruruling na lang ako pagkatapos kong marinig. Kung hindi ba naman siya, hindi narinig na ng lahat ng tao, ba't ka pa mag-rule kung tatanggalin mo? Hindi, narinig na ng buong Pilipinas. Wala, talagang mahina ang presiding officer. Now, pangalawa, alam po ninyo, yung testigo ng prosecution, hindi ko maintindihan ba't nila prinisinta. Kasi yung presentasyon ng testigong yun, hindi naman makakatulong sa kanila, makakasama pa nga Hindi makakatulong sapagkat hindi naman kini-question ng depensa, wala akong narinig na may kumontra doon sa video. Kasi ang pinag-uusapan, ang presentasyon ng testigo, sinasabi nila na itong taong ito magbabalidate, mag-authenticate na merong video at nandun si Inday Sara at nagsalita ng mga ganito at ganyan. Teka muna, bakit? Sino ba nagki-question na hindi niya sinabi yon? Sino ba nagki-question na hindi nangyari yon? Wala. Tanungin niyo ang defense. Wala. Madalit sabi, it's a useless witness. Correct. At pag prinisinta mo pa yan, baka meron pang sabihin niya na makakasira pa sa inyo. Ang gano'n na nga nangyari. Medyo merong area doon na tungkol sa investigasyon. Ito namang sa defense, hindi rin nagtaka lang ako kung bakit naman. Kasi pwede naman, since they're not questioning the existence, the authenticity, and the contents, bakit hindi na lang sila nag-agree? Pwede naman kasing stipulation of facts. Ito, huwag mo nang yung testigong yan. Kung authenticate lang, hindi naman namin kine-question yung existence, pati yung contents. Kasi ang issue lamang, yung bang mga pahayag niya ay babagsak sa isang impeachable offense o isang krimen. Hayaan na nating panoorin ng mga judges at sila ang magbigay ng kanilang desisyon. Kasi ang pinupunto lang naman ng defense, hindi yon impeachable offense. Hindi rin yung krimen. At yun ay hindi pagbabanta. It's not a threat. Kasi conditional na, hypothetical pa. At si Chief Presidential Legal Counsel, the late Juan Ponce Enrile, pareho ng opinion namin. Nagbigay na siya ng opinion dyan. It's not a grave threat. It's not a threat. Kasi conditional nga So madalit sabi, bakit pinagpipilitan nyo? Kasi nga, sinisiraan nila si Inday Sara. Ano po ba? Bakit ba nagkaroon ng ganong mga pahayag si Inday Sara? Kasi kung titingnan nyo, may tanong ng isang vlogger, paano po yan, Vice Presidente? Nanganganib ang buhay nyo? Talagang may threat sa inyo? At totoo naman, matagal niya na sinabi yun, di ba? At talagang pinag-iinitan siya. Kaya sagot niya, huwag kayong mag-alala. At ako, pag ako'y napatay, may kinausap na ako. Ibig niya sabihin, pag ako pinatay, ako'y humihingi ng saklolo sa inyo, taong bayan. Eto mga pumatay sa akin, ganti niyo ako, bigyan niyo ako ng katarungan. Sumbong ni Inday Sara yun. Hindi yung pagbabanta yun. Kaya lang, dahil nga gusto nilang siraan, pinalabas nila na nagbabanta at kung ano-anong mga inilalabas nilang ebidensya. O kagaya kanina, tinatanong sila ng isang judge, magpipresenta ba kayo ng
ng tungkol doon sa assassin? Ang sagot ko prosecution. Ha? Samantalang kahapon sinabi nga ng isang Meron. senadora, di ba? Sabi niya, hindi naman, wala naman kayong ebidensya na merong assassin. Ano ba talaga ito? Ba't yung pinipresenta yan? Ito ba, impeachable offense ba ito? O sa tingin niyo ba, ito ay masamang asa lang ng Vice Presidente? O madalit sabi, kung meron silang ipipresentang assassin, gawa-gawa na naman nila yon. Hindi po ba? Ever since, wala naman talagang, ano lang yun isang emosyon na pagpapahayag ng panganib sa buhay niya at nananawagan siya ng saklolo sa taong bayan. Yun o yun. Paano kaya mga kadunatics, ito lang paano kaya kung hindi tinanong ni Princess Maui, yung isang vlogger, si Inday Sara Duterte na nanganganib yung buhay mo, kasi may Project Romanov daw sila mga kadunatics kung saan eradicate lahat ng mga Duterte. Paano kung hindi tinanong yung tanong na yun? Ano kaya mangyayari? Obviously, walang pagbabanta, hindi masasabi ni Inday Sara Duterte ang nasabi niya na. So, it's going to be chaos talaga. I think, mga kadunatics, yung tanong na yun ay talagang meant to be asked talaga. Why? Kasi kung hindi natanong yun, baka may mangyari kay Inday Sara Duterte talaga. Nga, natatakot na sila Kasi may kondisyon pala, may mangyayari din pala sa kanila kung may mangyari kay Inday Sara Duterte. Kaya yung mga plano nila, siguro nakatambay na yun mga kadanatig. Isang command na lang na, okay, we are ready. Puti na lang, natanong yun. So ngayon, ang nangyari, mas safe si Inday Sara Duterte. Kahit kasi mabangga si Inday, yari sila Wag naman sana na may mangyari talaga, mga kadunatics. Pero, hypothetical, na kung may mangyari kay Inday Sara Duterte, kahit wala silang kinalaman, ay mayayari sila. So, as much as possible, protektahan nila si Inday Sara Duterte. The question, I was doubting, sabi ko, nag-regret ako na anong klase itong si Princess Maui. Bakit natanong niya pa yun? Ngayon tuloy, tingnan nyo, ginamit nila bilang propaganda sa pagpatalsik kay Inday Sara Duterte. But, when you look at the other side, it's actually good that that was actually asked. Ngayon, mas protected si Inday Sara Duterte. Walang banta sa kanya, mga kadunatics. Attorney, doon po sa kanina, nabanggit na hindi siya yung offended party. Bakit daw ang NBI ang maghahain ng reklamo na question din na hindi affidavit mismo ng offended party ang inilagay doon, kundi yung mga statement lang, yung mga pahayag lang po ni na Marcos Jr., First Lady at ng dating speaker. Nung una, hindi ito agad tinanggap ng DOJ, pero kalaunan tinanggap din. Ano po yung masasabi niyo po dito, Attorney? Meron bang affidavit yung tatlo na sinabing pinagbabantaan niya? Wala po. Hinugot lang niya. Based lang ng prosecution? Opo. Hinugot lang daw doon sa mga statement kasi naglabas na mga statement. Wala, statement. hindi ba? Walang affidavit, walang sinumpang salaysay. Madalit sabi, yung tatlong pinagbabantaan hindi nagreklamo. Kung yung mismong tatlo hindi nagreklamo, paano ka magkakaroon ng kaso? Ibig sabihin, pati sila hindi naniniwala. Otherwise, sila mismo ang nagdemanda kay Inday Sara. Diba, mga kadunatics? Wait lang talaga. Ipagpatuloy natin to para mas maintindihan natin, mga kadunatics, ito. Ang isang tambay, nagnakaw. Ngayon, okay, nahuli ng pulis, mga kadunatics, ang magnanakaw. Pero, yung ninakawan, hindi nagsampa ng kaso. Alam nyo ba kung anong mangyayari, mga kadunatics? Madidismiss. Hindi makukulong yung magnanakaw. Ganon din dito, mga kadunatics. Okay? Kung hindi nagsampa ng kaso, ang allegedly na threat daw kuno, walang kaso yan kay Inday Sara Duterte. Diba? Very simple analogy. But it makes sense, mga kadunatics, bakit ang iba magsampa?
na hindi naman sila na-threat. Balik tayo doon sa magnanakaw. Kung yung kapitbahay ang nagsampa dahil nakita niya na nagnakaw yung magnanakaw, hindi pa rin makukulong mga kadonatics. Bakit? Dapat ikaw yung biktima, ikaw yung magsampa ng kaso, hindi yung mga witness lang. See? Ganyan ang batas eh. Dito pa lang, walang kaso talaga si Inday Sara Duterte. Kaya useless at waste of time ang 3 araw mga kadonatics na ginamit ng prosecution, which gumasto tayo ng 75 million pesos. Kasi 25 million pesos every day eh. Ngayon nga mga kadonatics masosobra pa yan sa 75 million. Now, probably I would say nasa 150 million pesos na ang nagasto. Kasi yung sinabi na 25 million is just an ordinary plenary session lang yun mga kadonatics. Eto, ang daming mga guests, okay? Ang daming mga may prosecutors, nandun lahat ng mga senators, tapos basta may mga media. Hindi to ordinary session mga kadonatics. So it means mas malaki pa yung gastos nito. Pero dahil nga gusto lang nila ng siraan sa mata ng taong bayan, yun ang ginawa nila. Inutusan nila ang NBI. Ito namang NBI, sumunod naman. Opo. Attorney, huli na lang. Ito bang Article 4 tungkol sa grave threat? Ano bang may tuturing mo bang pinakamalakas ito o among sa apat na yung apat na articles of impeachment, ano yung pinakamalakas po sa inyo kung meron man? Wala. Walang malakas. Wala silang kaso. Whether number 1, number 2, number 3, number 4 na articles. The fact alone na yung number 4 ang inuna nila, ibig sabihin wala pa sila, naghahanap pa sila mga testigo doon sa 1, 2, and 3. At itong testigo pa dito sa number 4, wala naman saysay. Kasi hindi naman kini-question. Yung mismong video na lumabas. Hindi naman kini-question na hindi nagsalita na gano'n si Inday Sara. Correct. Ang pinupunta ng depensa, tingnan nyo ang context, hindi threat yun. It's hypothetical and conditional. But as I said, in all my interviews sa programa ko, ang underlying objective talaga na nasa kapangyarihan ngayon ay siraan at i-disqualify si Inday Sara bilang kandidato sa Panguluhan sapagkat siya ang pinakamalakas. Kasi siya ang sagabal sa pananatili sa kapangyarihan ng mga nasa pwesto ngayon beyond the term of 2020. Yun lang naman yun. Alright, Attorney, siguro So, very simple mga kadonatics, di ba? Ganyan kabobo ang prosecution team ni Jervil Luistro, ang dumunita ng Kamara mga kadonatics. Hindi naman nagreklamo sila Inday Sara Duterte, yung defense team na hindi sinabi yun. Bakit mo pa totohanan pa? Ginamit yung 3 araw mga kadonatics para patotohanan na sinabi ni Inday Sara yun. Tingnan nyo, saan napunta yung utak ng prosecution team? Nag-authenticate pa daw sila, mga kadonatics, sa export daw ko, no? Na sinabi talaga ni Inday Sara Duterte. Wala namang question doon eh. Hindi naman question ng defense na, hindi yan sinabi ni Inday Sara Duterte. Patnayan nyo na sinabi niya yan. Okay yun. Pwede yun mga kadonatics. Pwede nang patunayan na sinabi talaga ni Inday Sara Duterte na hindi talaga AI. Wala namang complaint ng ganun eh. Umamin pa nga sila na sinabi nga yun talaga. So, ang dapat na argument pala talaga dito mga kadonatics, hindi yung pagsabi, kasi nasabi talaga yun. Ang threat, kung may threat ba talaga sa sinabi niya, based sa contextual analysis. Ay nako, ganyan kabugo sila. Sobrang bugo talaga, di ba? Tapos sasabihin nila mga didiles na bugo. Di nila nakita mga kadonatics. Nag-i-English lang yung pinklawan, dilawan at loyalista, sabihin na agad na bright. Bright doon. Anyway, thank you so much and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.